Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang mga buhok ninyo'y bilang ng lahat. Kaya, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Idagdag ng Diyos biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita. Amin. Sa patigit pa, pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. Praise God. Title po na message po natin, ito pong Life of No Fear. Buhay na walang takot. Sinong may mga buhay dito? Amen. Pero sino yung walang takot? Amen. Yung walang takot, no fear. Meron ba dito na we have this kind of life? Life of no fear? Alam niyo po, karamihan sa tao, is living in fear. In fact, ang tao marami talagang kinakatakutan. At isa sa maraming kinakatakutan ng tao, alam niyo po yon? Sa psychology, ang tawag doon ay phobophobia. Takot na matakot. Ang hirap kaya no? Siya'y takot. May takot siya. Anong takot niya? Na matakot. Ang hirap, ano? Takot na matakot. Well, maraming kinakatakutan ng tao. Ikaw, sa hapon na ito, ano bang kinakatakutan mo? Mostly, mayroong dalawang kinakatakutan ng tao. Isa dito yung takot na mapahiya. Fear to lose face. Kaya may mga tao na, even some Christian na nagsisinungaling pa. Nagsisinungaling sa nanay, takot mapalo. Dahil sa takot mapalo. Yung ba, dahil sa takot mapahiya, mas pinili nilang magsinungaling. Hindi nila alam, mabigat ang parusa ng Diyos sa mga nagsisinungaling. May consequence ang bawat pagsisinungaling. Kaya mabasa po natin, Ephesians chapter 4, yamang kayo'y magkakapatid, magsabi ng totoo. Wala nang may nagsisinungaling sa mga anak ng Diyos. Bakit po? Sino po ang tatay ng mga sinungaling? Si Satan. Satan, sabi ni Jesus, Satan, the father of all lies and evil, and since from the beginning, he is lying, sabi ni Jesus, referring to Satan. Kaya't it's not really good na anak na ng Diyos, Kristiyano na, nagsisinungaling pa. For lying identifies the person with Satan. Ang anak ng Diyos, matapang na nagsasalita ng totoo. When we speak and stand on truth, Jesus will stand on us. Sasamahan tayo ng Panginoon kapag tayo nagsasabi ng totoo. At wala tayong ikakatakot when we're speaking the truth. Sapagkat si Lord ay laging sa atin. Amen? Yan ang unang kinakatakutan ng tao, yung takot na mapahiya. Kaya magsisinungaling Yan ang resulta kasi takot mapahiya. Another one na kinakatakutan ng tao, yung death. Yung mga tao takot mamatay. Kaya sila napaparalyze. Yung iba, takot mapahiya, so takot ma-disappoint, takot ma-frustrate. Sa tao maraming kinakatakutan. Ikaw, kaibigan, kapatid, sa hapon na ito, what do you fear? Anong kinakatakutan mo? Siguro sa ngayon, di mo feel kasi, well, nasa house ni Lord ka, you are safe.
You are in the presence of the Lord, kaya wala kang masenso, maisip na takot. Pero pag lumabas na tayo ng church, isa pang kinakatakutan ng tao, na main thing na kinakatakutan ng tao, at part dito yung death, yung fear of the unknown. Yung takot kang pumunta sa isang bagay kasi di mo alam kung anong mangyayari. Takot kang pumasok. Yung iba, takot na maghirap. Yung classmate ko noon. Kaya, hindi siya makapag-asawa. At nakapag-asawa na siya, nasa magfo-40 na. Kasi lagi niyang sinasabi, Pastor, asawa ka na. Ba't di ka pa nag-asawa? Takot siyang maghirap. Pati yung magiging asawa niya at magiging anak niya, madamay niya pa sa hirap. Kasi mentality niya, kahirapan eh. Hindi siya nag-iisip ng blessing ni Lord, yung prosperity and success. So that's another thing na kinakatakutan ng tao, yung fear of the unknown. Kaya isa din yan, one reason kung bakit alam niyo po yung ibang tao, and even some Christian, takot mamatay. Isa ding reason yan, yung fear of the unknown. Kasi pag namatay ako, ano na? Saan ako mapupunta? Ano ang pupuntahan ko? Fears. Pero ito po ang good news. We can live a life of no fear. Kung ikaw nabubuhay sa takot, marami kang kinakatakutan, ito yon. Mayroong freedom sa fear. Alam niyo po yung work ni Satan is to bring us fear. Si Satan, marami siyang ginagawa. Situations, things, actions, words. Ini-intimidate niya tayo, minamanipulate para tayo ay mahulog sa pagkatakot. Para tayo maparalyze at wala tayong magagawang good thing for God even sa ating life. Kaya yung work ni Satan to bring us fear. Ginagamit niya mga situations, things, and some even people, tatakutin tayo. At alam niyo po, ang pagkatakot, nagsisimula sa womb pa ng ating mga nanay. Pag yung nanay matatakutin, yun ang anak niya, magkakaroon siya ng seed of fear. At kapag naipanganak na, siyempre si baby, 1-year-old na, hindi mapigilan, gustong lumabas ng bahay, sasabihin ni nanay, may mumu dyan sa labas. Paglabas mo dyan, makikita mo ang mumu. Yung fear, madidevelop sa bata. Kaya bata pa, matatakutin. Kung minsan gagamitin pantakot yung pulis. Kaya mga bata, takot sa pulis. Kasi yung bata lalabas, sige, pag lumabas, may pulis dyan, huhulihin ka, ikukulong ka. May batuta yun, may baril. Kaya lumaki. Wala namang ginagawang masama yung pulis. Takot sa pulis. Bakit? Ayun ang nai-cultivate ng nanay sa bata. Takot sa pulis. Ay, lalaki yan, may takot. Takot sa mumu. Sa multo, wala naman. Kaya ang sabi ng iba, yung fear, false evidence, appearing real. Kaya may lumalaki sa takot. Yung bata, gabi na, gustong lumabas, madilim. Ayaw ni nanay. Ang reason lang naman, ayaw ni nanay lumabas, gusto ni nanay matulog na, mag-stay na sa bahay, pero hindi mapigilan yung baby, sasabihin ni nanay, may aswang dyan sa labas, may mumu dyan sa dilim. Kaya tingnan nyo, may mga bata, kahit malaki na, takot sa dilim, kasi may mumu. Kaya't lumaki, sabi ni Kat, tama, yan, si Kat. So what do you fear? Si Lord na parito para tayo palayain sa takot at makapamuhay tayo ng walang takot. Friends, believer of the Lord, we can live a life of fear without fear. We can live a life of no fear. Yan ang nais ng Diyos. Alam niyo po, si Jesus, binigyan tayo ng halimbawa na buhay na walang takot si Jesus. Lahat hinarap niya ng walang takot. Simula sa pagkabata hanggang paglaki,
Oo, hanggang kamatayan. Jesus faced all those things with no fear, of no fear. Kaya mabasa po natin, Hebrew chapter 12 in verse 2. Sabi doon sa Hebrew 12 verse 2, sabi doon sa atin, believers of God, sabi doon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sinasabi doon na, ikaw sumampalataya ka, si Lord ang nagpasimula ng pananampalataya mo, siya ang magtatapos, magpe-perfect, magpapaging ganap ng faith mo. Ang sabi ng Jesus, looking unto Him, magtiwala ka sa Kanya. Gawin mo siyang halimbawa, model ng buhay mo. At sabi doon, sa huli, sa verse 2, ang sabi doon, He despised the cross, scorching the shame. Ito, despising the shame. Sabi niya, because who for the joy that was set before Him, Jesus, endured the cross. Jesus endured the cross. Ano ibig sabihin? Hindi siya natakot sa kamatayan. Hindi siya natakot mamatay. He endured it. Cross means death. It's penalty of death because of sin. At yung sin doon, sin natin yon na pinasa ni Jesus. At sabi diyan, He endured the cross. Ibig sabihin, hinarap niya ang cross na may buong tapang. Hindi siya natakot. Hinarap niya ang cross, ang kamatayan. Cross to Christ means death. At pangalawa, ano po ang hinarap niya ng buong tapang? Ito, yung shame. He despised the shame. Anong shame? Ang kasalanan nagdadala ng shame. At ang ipako sa cross ay isang shame. To die on the cross, it is a shame. Pero si Jesus, hinarap niya ang lahat ng ito. For us, for you and me. Ipinataw kay Jesus. But Jesus faced it with all courage. A life of no fear. Alam niyo, si Paul, lingkod ng Panginoon, si Saint Paul, Philippians 1:21, ang sabi ni Paul, for me, New King James Version, Philippians 1:21, ang sabi ni Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. O, see that? Si Pablo, sa kanya ang kamatayang pakinabang, he did not fear death. Si Jesus, shame, death, wala siyang takot doon. Itong nais ni Lord, makapamuhay tayo nang walang anumang fear. Amen. Mayroon pong two things we can do to live a life of no fear. Sinong gusto ng buhay mo, ikaw makapamuhay na walang takot, walang kinakatakutan? Amen? Sino po? Can I see the hands? Okay, can I see the hands? Okay, para i-share ko to sa inyo. Ayun, gusto nyo? Dalawa. Okay, from the passage that we read, tingnan po natin yung verse 5. Ito, number 1. A life who fears God only. Yan po yung mga walang takot. Walang ibang kinakatakutan Diyos. Pag wala kang ibang kinakatakutan maliban sa Diyos, makakapamuhay ka ng walang takot. Tingnan po natin yung verse 5. Sabi po sa verse 5, but I'll tell you, si Jesus ang nagsasabi diyan. Sinasabi ni Jesus, I'll tell you, whom to fear. Fear God. Matakot ka sa Diyos. Sabi ni Jesus, matakot ka sa Diyos. Mga tao kasi ngayon, wala nang takot sa Diyos eh. And even some Christians, there are even some Christians, wala na rin takot sa Diyos. Ano ba yung takot sa Diyos? It's a reverent fear. Ito yung takot na dahil sa paggalang. Oo, reverent fear. Takot na may paggalang. Yung ayaw mong gumawa ng masama at hindi ka gagawa ng masama o kasalanan kasi alam mo, hindi matutuwa si Lord. That's fear. Hindi ka gagawa ng kasalanan, hindi ka gagawa ng masama. Sabi ni Lord, ang kanyang lingkod, ang anak niya, hindi nakikipag-away. Kaya hindi ka makikipag-away. Kasi sabi ni Lord, huwag makipag-away. It's a fear of God. Ginagawa mo yung kalooban ni Lord. Kasi may takot ka sa Kanya. Yung sumasamba ka kay Lord, you worship Him, you praise Him. Why? Because you fear Him. Kasi Diyos siya.
It's a sign of fear, expression of fear, yung worship kay Lord. Oh, that's reverent fear. Kaya sabi dito ni Jesus, wala tayong dapat katakutan kundi ang Diyos. Sabi diyan, who has the power to kill you and then throw you into hell. Yes, He is the one to fear. Sabi ni Jesus, sa mga pumapatay sa katawan, huwag kayong matakot. Hanggang dyan lang sila. Matapos silang pumatay sa katawan, verse 4, wala silang magagawa. Matakot kayo sa Diyos na matapos pumatay ng katawan, may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Diyos ang dapat katakutan. Yung mga tao na walang ibang kinakatakutan kundi ang Diyos, walang takot yan. Amen? Sino yung mga no fear dito? No fear. No fear. Amen? No fear. Pwede mo makita ang kamay? No fear. Amen? Konti lang. Praise God. Pumalakpak po yung mga may fear kay Lord. Amen. Amen. That's the life of no fear. Kaya't pag may tinatakot ka, may nag-i-intimidate sa'yo, minamanipulate ka, gusto kang takutin, bagay man yan, tao man yan, situation man yan, tanungin mo sarili mo, Diyos ba yan? Tinatakot ka, gusto kang takutin, tanungin mo siya, Diyos ka ba? Diyos lang kinakatakutan ko. Sabihin mo sarili mo, Diyos lang ang kinakatakutan ko. Amen? May power po yun. When you fear God only, when you fear Him alone, it's a power. Amen? You can live without fear. Alam niyo po mga nabubuhay na walang takot, they can face everything. Kaya lang harapin ang lahat. Tingnan niyo po si David. Young David at the age of 14, humaharap ng tiger, lion, humaharap ng mga wolf. Amen? And at the age of 16, kasi wala siyang fear, maliban kay Lord, he faced Goliath at the age of 16. Humarap siya ng higante. Ang hawak, spear. Ang hawak, javelin. Pero siya tirador. Bakit? Wala siyang takot eh. Diyos lang kinakatakutan niya. Alam mo, pag Diyos kinakatakutan mo lang, walang iba, kayang harapin mo ang lahat ng bagay. Amen? Palakpak po sa Panginoon sa mga no fear. Yes, God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Oh, what a life to live without fear. Alam mo, mga life of no fear, mga healthy yan. Yun yung mga courageous. Strong and courageous. Alam niyo po, si Joshua, having all the promises of God, the presence of God, the words of God, for his success and prosperity, anong sabi ni Lord? Joshua 1:8 and 9. Anong sabi ni Lord kay Joshua? Only be strong and courageous. Strong and courageous. Yan yung mga no fear. Amen? Kahit ano nangyari. Nagawa nila pong i-reach yung promise sa kanila ni Lord. And until now, they're enjoying it. The Israel, capital Jerusalem, the land of promise for the Jewish people. Why? Because of Joshua and Caleb, who live without fear. Sabihin mo sa katabi mo, live without fear. Amen? Fear God only. Amen? Fear God only. Ito ang number 2 and last. You can live without fear. Those who live a life without fear are those, yung number 2, a life who trust God only. Yung mga walang ibang pinagtitiwalaan maliban sa Diyos, mga no fear yan. Kahit sa may sama, kahit saan mo yan dalhin. Because of the trust that they have in God, no fear yan. Hindi yan takot magutom, hindi yan takot mawalan. Bakit? Diyos lang ang kanilang pinagtitiwalaan. They know their God. And they trust God. Kaya naman, no fear yan. Hindi yan magsasabing, mahirap lang kami, wala akong pera. Hindi. Sasabihin yan, nila, mayaman ang aking Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat. He will provide for me. He's my provider. I trust in Him. Alive who trust only God. They can live without fear.
Amen? Yes. Tingnan po natin yung verse 6 and 7. Sa 6 and 7, binasa po natin, sinabi po ni Jesus, ang sabi po, okay, Luke chapter 12, sa 6 and 7, tingnan niyo po, what is the price of 5 sparrows to copper coins? Yes, yet God does not forget a single one of them. And the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are more valuable to God than a whole flock of sparrows. So ganun tayo pinagmamalasakitan ng Diyos. Ganun tayo kahalaga ng Diyos. More than a sparrows. Oo. Kung siya nagpo-provide sa sparrows, He will provide for us. Ano sabi ni Jesus? Kahit nga yung bilang ng buhok natin, alam na ng Diyos eh. Alam ng Diyos yung tumutubo, alam ng Diyos yung nalalaglag sa buhok natin. That's how God can provide for us. How He knows our need, our situation. Sabi nga, sinulat ni Peter sa 1 Peter 5:7. Sinasabi doon, 1 Peter 5:7, God cares for us. Give all your worries and cares to God. He cares about you. Sinasabihin dyan, trust in the Lord. What's your need? Ano ba yung kailangan mo na nagdadala sa'yo ng takot? You can trust in Him. Pwede mo siyang pagtiwalaan. Amen. Praise God. Sabi nga po sa chapter 12 ng Luke, in verse 32, ang sabi ni Jesus, yung first flock, alam niyo, believers should be in a flock. Ito yung design ni Jesus. In building His church, first, establish the flock, a flock. Sabi niya, ibang flock, small group. Sabi ni Jesus, don't be afraid, little flock, for it gives your Father great happiness to give you the kingdom. Yung joy ng Father. It's even the kingdom that He is giving to the believers, group of believers, small group, the flock. The 12 disciples, little flock. Yun yung pong simula ng church. Kaya ang gusto ng Lord, tayo nasa flock. Kung walang flock, walang church. It's just like a mall. It's just like a supermarket. Just like a terminal. Kaya gusto ng Lord, nasa flock tayo. At kung tayo nasa flock, rest assured, we are sure of God's caring, God's protection. We can live a life of no fear.